Dahil pihikan sa lalaki si Pia ay wala pa itong naging kasintahan at nalalapit na ring mawala ang kanyang edad sa kalendaryo. Kung kaya't ipinagpipilitan ng kanyang mga magulang na asawahin na niya ang lalaking inirereto sa kanya, sapagkat nangangamba ang mga ito na ang nag-iisa nilang anak na si Pia ay tatandang dalaga. Kung kaya't lumayas si Pia dahil sa ayaw pa nitong mag-asawa, at sa pag-alis niya ay makikilala niya ang isang taong magpapabago ng kanyang buhay. Pero bago natin umpisahan ng kwento, kung bago ka pa lamang sa channel na ito, ay maaari ka bang mag-subscribe at i-click ang bell upang palagi kang updated sa susunod pa nating mga video. Maraming salamat, kaibigan! Sabado ng umaga ay abalang-abala ang lahat ng mga kasambahay sa mansyon ng pamilya Aguela. Maging ang hardinero ay naglilinis sa maluwang na bakuran. Maging sa kusina ay abala ang dalawang kusinera sa paghahanda ng mga lulutuing pagkain. Lahat ay talagang abala sa kanya-kanyang gawain. Lahat ay tensyonado, maliban sa dalagang si Pia. Nasa veranda siya na mga sandaling iyon at abalang nagbabasa ng libro. Kitang-kita ang malapor sila ng kutis niya sa maikling short na kanyang suot. Walang pakialam ang dalaga sa nagaganap sa kanyang paligid at alam niya na may darating na bisita sa kanilang mansyon. Si Roel Del Mundo, ang mayamang negosyante at masugid niyang manliligaw. Guwapo ang binatang si Roel at nagmula sa isang mayamang angkan. Wala lang kay Pia kung darating ang binata sa kanilang mansyon, dahil ni Katiting ay wala siyang nararamdaman kay Roel Del Mundo, sapagkat 28 anyos pa lamang siya nang ipakilala ito ng kanyang mga magulang sa kanya. At ngayon, na ilang buwan na lamang ay mag-30 anyos na siya, ay lalong nabahala ang kanyang mga magulang. Palaging sinasabi ng mga ito sa kanya na sagutin na niya ang binatang si Roel upang sila'y makampante na siya'y makakapag-asawa pa bago pa mawala ang edad niya sa kalendaryo. Ngunit mag-iitang pagtutol ng dalaga sa kanila, sapagkat wala pa raw sa isipan niya ang pumasok sa isang relasyon. Nagmula sa isang mayamang pamilya si Pia at siya lamang ang nag-iisang anak at heredera ng mag-asawang Aguela. At hindi maikakailang maganda at sexing dalaga si Pia, kung kaya't maraming mga lalaki ang nagtangkang manligaw sa kanya. Ngunit sa huli ay nabibigo ang mga ito, hindi dahil sa pihikan siyang tao, kundi sa takot rin niya na pumasok sa isang relasyon at ibigay ng buo ang kanyang tiwala na sa huli ay masasaktan at lulukohin lamang siya. Alas 7 ng gabi ay dumating na ang kanilang panauhin na si Roel Del Mundo. May dala itong bulaklak para kay Pia. Tila ba porsigido ang binata na makuha niya ang matamis na oo ni Pia, at madalas ay pinapadalhan niya ang dalaga ng mga bulaklak, tsokolate at kung ano pa. Ngunit si Pia ay hindi nadadala sa kung anong ibinibigay ng lalaki sa kanya, na halos ay ibinibigay na lamang nito iyon sa kanilang mga kasambahay, sapagkat una pa lamang niyang makita si Roel ay tila hindi na ito komportable sa binata. Matapos nilang maghapunan ay masayang nag-uusap ang mga magulang ni Pia at ng binatang si Roel. Ngunit si Pia ay tila walang pakialam sa pinag-uusapan ng mga ito. Roel, bilib kami sa'yo dahil talagang porsigido kang ligawan ang aming nag-iisang anak na si Pia. Masayang sambit ng kanyang ama, ngumiti at tumango lamang ang binata. Dahil doon din naman mapupunta ang lahat ng ito, ay gusto kong malaman mo, Pia, na ipinagkasundo ka na namin sa mga magulang ni Roel upang kayo ay maikasal. Sambit ng kanyang ama sa kanya na dahilan upang siya'y mabigla at mapaluha. Ngunit si Roel ay tila nanalo sa loto kung makangiti ito sa kanya. Bakit palagi ninyo akong pinapangunahan? Alam niyong wala pa sa isipan ko ang magkaroon ng kasintahan, lalong-lalo na ang maikasal. Hayaan niyo munang i-enjoy ko ang aking buhay. Ayokong maikasal kay Roel.
Wala akong nararamdaman ni Katiting sa kanya. Galit at umiiyak na sambit ni Pia sa kanyang mga magulang. Matapos ng gabing iyon ay walang tigil sa pag-iyak si Pia sa kanyang kwarto. Hindi niya akalain na hanggang sa pagpapakasal ay didesisyonan iyon ng kanyang mga magulang. Wala itong nararamdaman para kay Ruel. Tila ba hindi siya komportable kapag nakikita at nakakausap ang binata. Hindi niya masabi ang tiyak na dahilan, ngunit isa lang ang alam niya. Tila ba parang may kakaiba kay Ruel Del Mundo, kung kaya't nag-alsa balutan ang dalaga dahil alam niya na kahit anong pagpapaliwanag at pagkokomentaryo niya sa kanyang mga magulang ay hindi nila pakikinggan ang kanyang daing, sapagkat sabik na ang mga ito na siya'y magkapamilya. Dahil nga raw sa matanda na sila ay ayaw nilang mawala sa mundong ito na hindi pa nila nakikitang maikasal siya at magkaroon ng isang pamilya. Ngunit hindi siya makakapayag na ipakasal siya sa lalaking hindi niya mahal. Mahaba-habang biyahe ang tinahak ng dalaga bago ito nakarating sa kanilang lumang bahay. High school pa lamang siya noon nang lisanin na nila iyon ng kanyang mga magulang at magsimulang manirahan sa syudad. Tanging isang caretaker lamang ang namamahala ng kanilang lumang mansyon. Tinawag ng lalaking caretaker ang asawa nito upang ipagluto ng makakain si Pia at ihanda ang kwarto ng dalaga. Ngumiti at nagpasalamat ang dalaga dahil talagang mabait ang mag-asawa sa kanya. Ilang taon na rin nilang binabantayan at inaalagaan ang kanilang mansyon. Wala rin naman balak ang kanyang mga magulang na ipagbili iyon dahil maraming mga magagandang alaala raw ang nabuo sa bahay na iyon. Mag-iisang linggo na magmula nang magtungo si Pia sa probinsya. Palagi siyang kinokontak ng kanyang mga magulang. Ngunit mariin niyang sambit na hindi siya uuwi hanggat hindi binabawi ng mga ito ang kasunduan na kasal. Kinabukasan, habang nag-ehersisyo ang dalaga, ay nakita niya ang lalaking nakasakay sa kabayo. Palapit ng palapit ito sa kanya at doon niya nasilayan kung gaano katipuno at kagwapo ang lalaki. Ngumiti ang lalaki sa kanya at nagpakilala. Siya raw ay anak ni Mang Goryo, ang caretaker ng kanilang mansyon. Isang tipid na ngiti lamang ang tanging sagot ng dalaga. Nang umalis na at magpaalam ang binata sa kanya, ay tila maiihi siya sa sobrang kaba. Diyos ko, ganito ba pag malapit ng tumanda? Sambit ni Pia sa kanyang sarili habang siya'y patuloy na tumatakbo pauwi sa lumang mansyon. Kinagabihan, matapos maligo ng dalagang si Pia, ay nakarinig siya ng mahihinang katok mula sa pintuan ng kanyang kwarto. Tumambad sa kanya ang gwapong lalaking nakita niya kanina sa kagubatan. Ngumiti ito sa kanya at sinabing siya na ang nagdala ng kanyang pagkain dahil nananakit raw ang kasukasuan ng kanyang ina. Tumango lamang ang dalaga. Inaya ni Pia ang binata na sabayan siyang kumain ng hapunan. Habang sila'y kumakain ay nakapagpalagayan agad sila ng loob. May pagkapilyo ang binata kung kaya't nakuha niya agad ang kiliti ng dalagang si Pia. Napag-alaman niyang Daniel ang pangalan ng binata at halos magkasing edad lamang sila. Siya raw ang katuwang ng kanyang ama at ina sa pag-aalaga at pagkukumpuni ng mansyon ng pamilya Aguela, at halos siya rin ang kasakasama ng kanyang ama sa pag-aalaga ng mga alagang hayop. Napangiti lamang si Pia dahil hindi lang pala gwapo ang binata kundi matulungin sa magulang at masipag pa. Magmula ng gabing iyon ay halos araw-araw ay nagpupunta si Daniel sa lumang mansyon. Palagi na rin namamasyal ang dalawa. Tinuruan niya ang dalaga ng mga bayo. Laking tuwa ni Pia dahil pansamantala niyang nakalimutan ang problema na kanyang tinakasan. Nang makilala na nila ng lubusan ng isa't isa, ay inamin ni Pia sa binatang si Daniel ang lahat kung bakit siya napadpad muli sa kanilang lumang mansyon. Nalungkot ang binata sa kanyang natuklasan at sinabing, "Mayaman ka nga, pero hindi ka naman masaya. Mas mabuti pa yata yung mahirap at payak lamang ang pamumuhay. Walang halos pinoproblema at walang nagdidikta."
Naging masaya ang dalaga sa pamamalagi niya sa kanilang lumang mansyon. Ngunit may konting kaba dahil hindi pa binabawi ng kanyang mga magulang ang kasunduan na kasal nila ni Roel. Unti-unti na ring napalapit ang loob ni Pia sa binatang si Daniel. Tila ba ngayon lamang siya nakaramdam ng ganoon sa isang lalaki. Dahil sa dami ng nanligaw sa kanya, ay wala pa itong natipuhan ni isa sa mga ito. Ngunit ngayon ay iba ang kanyang nadarama. Sa paglipas na mga buwan ay lalong nagkalapit ang dalawa. Inamin ni Daniel sa dalaga na minahal na niya ito. Ngunit natatakot siya dahil siya ay isang hamak na mahirap lamang at anak na isang caretaker ng kanilang mayamang pamilya. Samantalang siya ay mayaman at nag-iisang heredera ng pamilyang Aguela. Walang pakialam si Pia kung ano ang estado niya ngayon sa buhay. Dahil napalapit rin ang loob niya sa binata, ay inamin na rin niya ang kanyang nararamdaman. Magmula noon ay naging magkasintahan ng dalawa. Walang araw na hindi masaya ang dalagang si Pia. Palagi itong nananabik sa tuwing nakakasama niya ang kanyang kasintahan na si Daniel. Nalaman na rin ng mga magulang ni Daniel ang namamagitan sa kanilang dalawa. Labis na nabahala ang mga ito dahil kapag nalaman daw iyon ng mga magulang ni Pia, ay baka hadlangan lamang nila ang relasyon ng dalawa. Kinabukasan ay nakatanggap ng tawag si Pia. Labis ang kanyang kaba nang tumawag sa kabilang linya si Roel at sinabi nitong nasa labas siya ngayon ng kanilang lumang mansyon. Takot at kaba ang nadarama ni Pia ng mga oras na iyon at laking pagtataka rin niya kung bakit nalaman ni Roel kung nasaan siya. Magpapakasal tayo sa ayaw at sa gusto mo, Pia. Mariing sambit ni Roel sa kanya. Ayoko magpakasal sa iyo, Roel. Bakit ba gustong gusto mong maikasal sa akin? Hindi kita gusto. Tigilan mo na ako. Pasigaw na sambit ni Pia. Kakasal na tayo, Pia. Wala ka nang magagawa roon dahil mismong mga magulang mo ang nakipagkasundo sa akin at sa aking mga magulang. Kung hindi ka magpapakasal sa akin, ay mapipilitan akong gawin ng isang bagay na sisira ng iyong buhay. Pagbabantang sambit ni Roel sa kanya na dahilan upang siya'y matigilan. Anong pagbabanta iyan, Roel? Anong sinasabi mo? Naguguluhang sambit ni Pia. Ngumisi ang binata sa kanya at tila galit na galit ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Kailangan nating magpakasal para makuha ko ang mamanahin mo sa iyong pamilya. Dahil ikaw lang ang susi roon upang magawa ko ang aking mga plano. Kaya mapipilitan kang magpakasal sa akin kung ayaw mong may masamang mangyari sa mga magulang mo. Sigaw at pagbabantang sambit ng binata. Aantayin kita, Pia. Ngising sambit ni Roel at lumisan na sakay ng kanyang magarang sasakyan. Nang makaalis na si Roel ay labis ang iyak ni Pia. Napahagulhol na lamang ito dahil siya ay naiipit sa isang sitwasyon. Hindi niya alam ang kanyang gagawin at ayaw nitong may mangyaring masama sa kanyang mga magulang. Kung kaya't kinausap niya ang kanyang kasintahan na si Daniel. Umiiyak si Pia habang naglalakad sa simbahan, suot-suot ang kanyang bridal gown. Hindi siya umiiyak sa saya, kundi dahil sa takot at pangamba para sa kanyang mga magulang. Kung kaya't pumayag na ito magpakasal kay Roel. Ang kapalit ay palayain ng lalaki ang kanyang mga magulang na kasalukuyang bihag niya ngayon. Nang sambitin ng pare kung may tumututol sa kanilang kasal, ay may sumigaw at nagsalitang lalaki. Walang iba kundi si Daniel. Laking tuwa ni Pia nang makita ang lalaki na kanyang pinakamamahal. Damputin niyo ang lalaking kriminal na iyan, sambit ni Daniel sa mga kasama nitong pulis. At sino ka para manggulo sa aming kasal? Ikaw dapat ang makulong dahil nanggugulo ka dito. Galit na sambit ni Roel sa binatang si Daniel. Maya-maya lamang ay dumating at nagsalita ang ama ni Pia at sinabing dakpin at ikulong ng mga pulis si Roel. Dahil sa mga pagbabanta kay Pia
at sa pagbihag sa kanilang mag-asawa. Labis ang kahihiyan na inabot ni Roel sapagkat kinailangan niyang i-blackmail ang pamilya Aguela upang makuha lamang ang mga kayamanan ng mga ito dahil sa unti-unti na rin palang lumulubog at nalulugi ang halos lahat ng negosyo ng pamilya ni Roel. Wala nang kasalan pang magaganap sa pagitan ni Roel at Pia. Humingi ng tawad ang mga magulang ni Pia sa kanya dahil mas pinangunahan daw nila ang desisyon sa buhay ng kanilang nag-iisang anak at hindi nila lubos akalain na mapapasama pa pala pag ikinasal siya sa lalaking inireto sa kanya, na ang tanging hangad lamang pala ni Roel ay ang kayamanang mamanahin ni Pia. Ipinakilala ni Pia sa kanyang mga magulang si Daniel at ito raw ang lalaking unang bumihag ng kanyang puso at kanyang pakakasalan. Hindi tumutol ang mga magulang ni Pia, bagkus ay masayang-masaya pa sila dahil natagpuan na rin sa wakas ng kanilang anak ang lalaking totoong magmamahal sa kanya. Labis rin ang pasasalamat ng mga magulang ni Pia kay Daniel dahil siya ang nagsilbing daan upang maligtas sila sa kapahamakan bago pa tuluyang maikasal ang kanilang anak sa Roel del Mundo na iyon. Salamat sa iyo, Daniel. Salamat at dumating ka sa buhay ko. Hindi ko alam mangyayari sa akin at sa mga magulang ko kapag nagkataong maikasal ako sa lalaking iyon na walang ibang hangad kundi ang kayamanang mamanahin ko. Mahal na mahal kita, Daniel. Hindi na mababahala ang mga magulang kong tatandang dalaga ako, lalo na't malapit-lapit nang mawala ang edad ko sa kalendaryo. Save by the bell, ika nga. Para sa inyong reaksyon, ay i-share lamang ito sa comment section. Maraming salamat, kaibigan. All the time.